Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Zach Bowen Murder Case. Si Addie Hall ay isang artistic and free-spirited woman na hilig ang dancing at poetry. Gayunpaman, dahil sa mga traumang dinanas noong kabataan, kabilang na ang sexual na pang-abuso, na-develop ang iba't iba nitong mental problems. Mayroon itong bipolar disorder, subalit hindi iniinom ang mga gamot na reseta ng doktor. Bagkus ay naging sandalan nito ang alak at droga bilang coping mechanism. Madalas itong galit at naglalabas ng hindi makontrol na emosyon sa harap ng mga tao. Nang lumipat si Addie sa isa sa makasaysayang parte ng New Orleans, nagtrabaho ito bilang bartender sa Spotted Cat Music Club. At doon ay nakilala nito si Zach Bowen, ang kanyang future boyfriend. Si Zach ay nagmula sa Bakersfield, California. Gaya ni Addie, masalimuot rin ang buhay nito. 12 anyos si Zach nang lumipat sa New Orleans upang manirahan kasama ang kanyang ama. Maaga itong nagpakasal at nagkaroon ng 2 anak sa isang nagngangalang Lana. Kaya naman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, sumali ito sa army. Nang madestino sa Iraq at Kosovo, nasaksihan nito ang iba't ibang brutal na mga pangyayari, kabilang na ang pagkamatay ng isang buong pamilya na kanyang naging kaibigan habang nasa misyon. Nag-iwan ng mga experience nito sa military ng malalim na sugat kay Zach. Na-diagnose ito ng severe post-traumatic disorder. Sa isang pagkakataon, kinailangan itong umuwi sa kanyang pamilya nang dumanas ng matinding sakit ang misis na si Lana nang ma-diagnose ito ng hepatitis C. Sinadyang ibagsak ni Zach ang kanyang health and fitness test upang maalagaan ang asawa. Bagamat ang hindi nito alam, habang nasa army, binitbit ni Lana ang kanilang mga anak at nagdesisyon na iwan na si Zach. Labis ang pagkadurog ng puso nito nang datnan na wala ng laman ang kanilang tahanan. Kalaunan, nagpasya itong iwanan ng tuluyan ng army. Sa kabila ng natanggap na NATO medal, isang Presidential Unit Citation para sa kanyang serbisyo, pati na rin ang rekomendasyon ng kanyang commanding officer na makakuha si Zach ng honorable discharge, nirelease lamang ito bilang general discharge. Nangangahulugan na hindi nito nagampanan ng lubos ang military expectations. Nagdulot ito ng higit pang damage kay Zach. Noong 2005, nag-cross ang landas ni Addie at Zach nang magtrabaho ito sa parehong bar. Noon ay parating iritable at inis si Addie kay Zach. Ngunit ang katotohanan, ito ang paraan ng dalaga upang mapalapit sa kanya. Nang mga panahong yun, bandang August, nang tamaan ng matinding bagyo ang New Orleans, ang Category 5 Katrina. Nagdulot ito ng malalang baha at pagkawasak ng mga kabahayan at ari-arian sa buong lugar. Gayunpaman, iyon na naging simula ng paglalim ng relasyon ni Addie at Zach. Sa kabila ng bagyong Katrina, nagdesisyon ng dalawa na manatili sa apartment ni Addie. Mula noon ay hindi na mapaghiwalay ang mga ito. Dahil sa kanilang pagtutulungan na pagbuklod ng magkasintahan ng kanilang komunidad. Nag-host ang mga ito ng bonfire kung saan nagkakatipon-tipon ng mga kapitbahay upang kumain ng sama-sama at mag-socialize. Naghahanda ang mga ito ng mixed cocktails para sa mga tao at nagpapakain ng mga stray na hayop. Mula sa kahangahangang dedikasyon sa gitna ng unos, nakatanggap ng mga papuri ang couple na Addie at Zach sa local at national media. Naging simbolo ang dalawa ng katatagan at pag-asa. Ilang beses ang mga itong na-feature sa magazines at dyaryo at na-interview. Kalaunan, unti-unti nang nakarecover ang kanilang komunidad. Bagamat noon ay hindi pa handa sina Addie at Zach. Habang nagiging normal na ang paligid, nagsimula namang maging unstable ang relasyon ng magkasintahan. Natapos na ang honeymoon phase ng mga ito. Patong-patong na ang kanilang bills at bawat mangyari ay disaster. Lumalabas na mahal pa rin ni Zach ang kanyang misis at sobrang namimiss na ang kanyang mga anak. Naging dahilan nito ng kanilang walang humpay na pagtatalo ni Addie na sinabayan pa ng pag-iinom at paggamit ng bawal na gamot. Noong taong 2006, halos gumuho na ang pagsasama ni Addie at Zach. Hanggang sa isang araw, nagpa siya ang dalawa na lumipat ng apartment sa pag-asang makapagsimulang muli at ayusin ang kanilang relasyon.
Ngunit ilang araw pa lamang nakakalipas, muli na namang nabuo ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Kaya naman sa halip na magkaayos, higit pang lumala ang sitwasyon ni na Adi at Zack. Sa isang pagkakataon, nahuli ni Adi si Zack na nagtataksil. Sa galit, kinausap ni Adi ang kanilang landlord na si Leo upang patalsikin sa kanilang narerentahan si Zack. Nang sabihin na ni Leo kay Zack ang plano ng girlfriend, nagalit ito at nagsimulang magwala. Bandang 8:30 PM noong October 17, 2006, isang tawag ang natanggap ng New Orleans Police. Report ito ukol sa isang lalaki na tumalon sa tuktok ng Omni Royal Hotel. Agarang tinungo ng emergency service ang lugar. Napag-alaman na nahulog ang biktima mula sa rooftop bar ng hotel. Nang kapain ng bulsa nito, nakuha ng mga pulis ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng military dog tags, susi at isang handwritten note. Mababasa rito ang isang nakakabagabag na mensahe na nagsasabing hindi aksidente ang pagkahulog nito sa building, kundi sinadya nito ang pagpapakamatay upang bayaran ang buhay na kanyang binawi. Sa bandang ibaba ng note, nakasulat ang isang address, ang 826 North Rampart Street. Kinilala ang lalaking biktima na si Zack Bowen, 28 years old. Simula pa lamang ito nang higit pang nakakagimbal na mga madidiskubre ng otoridad. Agarang tinungo ng mga ito ang address sa note ni Zack, ang apartment nila ni Adi. Napag-alaman na noon ay halos 12 araw nang hindi nakikita ng mga kaibigan at kapitbahay si Adi. Kaya naman malakas ang pangamba ng mga ito nang mabilis na kumalat ang balita. Papasok pa lamang sa apartment, bumungad na sa mga opisyal ang isang hindi malilimutang eksena. Noon ay mainit ang panahon, bagamat sobrang lamig sa loob ng unit. Balot ng mga spray-painted na sulat ang pader. Mababasa ang mga mensahe gaya ng I'm a total failure and call Lana Bowen and tell her I love her and I'm sorry I couldn't. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin ng mga ito ay ang nakasulat sa dingding na look in the oven, na salungat sa message sa oven na don't look. Nang buksan ng oven, natagpuan ng mga pulis ang pinagputol-putol na katawan ni Adi, ang binti at braso na may nakalagay na mga pampalasa para sa pagluluto, habang ang mga paa at kamay nito ay nasa isa pang lutuan. Nang buksan naman ng ref, naroon ang nakasupot na torso ni Adi. Mula sa investigasyon, napag-alaman na bandang 1:00 ng madaling araw noong October 5 nang sumiklab ang away sa pagitan ni Zack at Adi na humantong sa kanilang parehong kamatayan. Pinaslang ni Zack ang biktima sa pamamagitan ng pananakal. Matapos patayin, ginalaw nito ang wala ng buhay na katawan ni Adi hanggang sa makatulog ito katabi ng bangkay. Kinabukasan, nagawa pa nitong pumasok sa trabaho. Noon ay napuna ng coworkers nito na tila kakaibang kilos ni Zack. Nakasuot ito ng salamin at sombrero at hindi nagsasalita. Pagkalabas ng trabaho, doon na unti-unting plinano ni Zack ang pag-dispose kay Adi. Sa loob ng ilang araw, pinutol-putol nito ang katawan ng nobya sa bathtub. Ginupitan niya rin ito ng buhok. Hanggang sa kalaunan ay nagtaka na ang mga kaibigan at katrabaho ni Andy kung nasaan ito. Nang tanungin si Zack, sinabi nitong iniwan na siya ng nobya at bumalik na sa North Carolina. May ilang na sorpresa sa biglaang pag-alis ni Adi, ngunit may ilan ring hindi dahil kilala nila ito bilang tipo ng tao na padalos-dalos sa mga desisyon. Samantala, sa crime scene, natagpuan ng mga pulis ang isang journal na pagmamay-ari ni Adi. Subalit ang huling entry ay hindi nito sinulat kundi nanggaling kay Zack. At doon ay inilatag nito ang kanyang buong confession. Detalyado nitong inihayag ang murder, ang kanyang kawalan ng pagsisisi at desisyon na kitili ng sarili. Today is Monday, October 16th, 2 a.m. I killed her at 1 a.m. Thursday, 5th of October. I very calmly strangled her. It was very quick. Halfway through the task, I stopped and thought about what I was doing. The decision to halt the first idea and move to Plan B, the crime scene you are now in, came after a while. I scared myself,
not by the action of calmly stroking the woman I've loved for 1.5 years and then desecrating her body, but by my entire lack of remorse. Inamin ni Zack na inilaan nito ang mga huling sandali ng kanyang buhay upang magsaya. Batid nito ang consequences na kanyang kakaharapin bunga ng kanyang ginawang krimen. Kaya naman pinili nitong lisanin ng mundo. Gamit ang natitirang pera na nagkakahalaga ng $1,500, inubos ito ni Zack upang mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Kumain ito ng masasarap na pagkain, bumili ng droga at nagbayad ng mga babae. Walang sino man na nag-akala sa masaklap na kinahantungan ng magkasintahan na Adi at Zack. Bagamat walang anumang kasong kinaharap ang sospek dahil patay na ito, nag-iwan ito ng maraming katanungan sa kanilang mga naulila. Sinasabing nagwakas ang buhay ng mga ito bunga ng trauma, sakit sa pag-iisip at toxic na pagsasama. Samantala, bagamat nagpapahiwatig si Zack ng tangkang pagluto sa katawan ni Adi, walang nakitang anumang senyales ng kanibalismo sa sistema nito. Kasalukuyan, ginawa ng museum ang apartment kung saan nangyaring krimen. Tinawag ito na Bloody Mary's Tours, The Haunted Museum and Voodoo Shop. Naging popular ang museum, lalo pat maraming report ng paranormal activity. May mga nagsasabing nakakakita ng multo at nakakarinig ng mga boses sa gusali. Nirecreate ng bagong may-ari ang apartment gamit ang original na bathtub at iba pang mga appliances gaya ng oven na pagmamay-ari ng magkasintahan. Sa kabila ng kontrobersya ng ipreserba ang crime scene, patuloy itong dinadayo ng mga bisita mula sa iba't ibang parte ng mundo na nais mag-usisa. Ayon sa may-ari ng museum, gagamitin nito ang pondong malilikom upang i-donate sa mga biktima ng domestic violence. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.